Tahimik ang baryo kung saan nakatira si Sarah, isang simpleng dalaga na araw-araw ay nakatulong sa kanyang pamilya. Maaga pa lang ay nagigising na siya upang mag-igib ng tubig, maglinis ng bakuran, at tumulong sa kanyang ina sa paghahanda ng pagkain. Sa edad na 20, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na makapagpatuloy sa kolehiyo dahil inuuna niya ang pangangailangan ng pamilya. Gayunman, hindi siya nagrereklamo. Sanay na siyang ang kapalit ng sariling pangarap ay ang kasiyahan ng mga mahal niya sa buhay. Ngunit sa likod ng kanyang kasipagan at payak na pamumuhay, may isang bagay na matagal nang bumabagabag kay Sarah. Sa tuwing dumidilim ang paligid at siya'y natutulog, may panaginip siyang paulit-ulit na bumabalik. Lagi siyang napapadpad sa isang lugar na hindi niya alam kung saan. Doon, may isang malaking puno ng balete na tila kumikislap ang mga dahon sa ilalim ng buwan. At sa ilalim ng punong iyon, may isang lalaking palaging nakatayo, nakatingin sa kanya na parabang matagal na silang magkakilala. Ang lalaki ay may matangos na ilong, matipuno ang pangangatawan at mga matang tila lumulubog ang sinag ng bituin sa lalim. Hindi niya alam kung bakit, pero tuwing tinitigan siya ng lalaking iyon, nakakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan at kaba ng sabay. Sa una, inisip ni Sarah na normal lamang ang ganitong panaginip. Marahil bunga lang ito ng kanyang pagod o ng mga kwentong kababalaghan na madalas ikwento ng matatanda sa baryo tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa punong balete. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang paulit-ulit na lumalabas ang lalaking iyon sa kanyang mga panaginip. At hindi lamang simpleng pagpapakita, kundi tila unti-unti nitong pinaparamdam na nais siyang makilala. Minsan, sumasalubong ito ng mga salita na hindi niya malinaw na naririnig. At sa ibang pagkakataon naman, nag-aabot ito ng bulaklak na hindi niya kilala ngunit may kakaibang halimuyak. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa bukid, agad siyang nakatulog ng mahimbing. Muli siyang napadpad sa parehong panaginip. Ngunit ngayong pagkakataon, malinaw na niyang narinig ang tinig ng lalaki. "Ako si Victor." Wika nito na may boses na malambing, ngunit may otoridad. "Matagal na kitang pinagmamasdan, Sarah." Napakunot ang noo ng dalaga. "Bakit mo alam ang pangalan ko?" "Sino ka ba talaga?" Hindi sumagot agad si Victor. Sa halip, mumiti ito at naglakad palapit. Ramdam ni Sarah ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit hindi siya natakot. Para bang may kakaibang puwersa na pumipigil sa kanyang umalis. Nang malapit na si Victor, tinigasan siya ng loob upang itanong, "Isa ka bang tao?" Bahagyang umiling ang lalaki. "Hindi ako tulad ng mga taong nakakasalamuha mo. Ako ay kabilang sa mundong hindi mo nakikita. Isang mundo matagal nang umiiral kasabay ng inyo." Naramdaman ni Sarah ang panlalamig ng kanyang kamay. Gusto niyang magising agad, ngunit hindi niya magawa. Ang mga mata ni Victor ay tila humihigop ng kanyang atensyon. "Bakit ako? Bakit mo ako pinapakita sa iyong sarili?" Saglit na tumahimik si Victor bago muling nagsalita. "Dahil ikaw ang tadhanang nakalaan sa akin." Napatda si Sarah sa kanyang narinig. Puso niya'y biglang bumilis ang tibok at parang hindi niya alam kung matatakot ba o matutuwa. Sa panaginip na iyon, tila masyadong totoo ang lahat. Ramdam niya ang hangin, ang init ng titig at ang malamlam na sinag ng buwan na tumatama sa kanilang dalawa. Pagkagising niya, nanatili sa kanyang isipan ang bawat detalye. Hindi niya alam kung anong kahulugan nito, ngunit sigurado siyang hindi ito basta-bastang panaginip lamang. Kinabukasan, habang nag-iigib ng tubig, hindi maalis sa isip ni Sarah ang mga salitang binitiwan ni Victor. Nang hihinayang siyang hindi pa niya naitanong ng mas marami. Ngunit higit sa lahat, iniisip niya kung bakit bigla siyang binanggit na tadhanang natalaan. Inibat ang tadhana ay para lamang sa mga totoong tao. Lumipas ang mga araw, patuloy na dumadalaw si Victor sa kanyang panaginip.
Sa bawat pagkikita, mas nagiging malinaw ang kanilang usapan. Unti-unti niyang nakikilala ang katauhan ng engkanto. Nalaman niyang si Victor ay matagal nang nakatali sa mundo ng kanilang baryo. Pinoprotektahan ang kalikasan at ang mga nilalang na hindi nakikita ng mga tao. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, matagal na raw niyang pinagmamasdan si Sarah mula pagkabata habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, lalo namang nadaragdagan ang pagkalito ni Sarah. Alam niyang hindi pangkaraniwang karanasan ito. Sa umaga, nagiging normal ang kanyang kilos, tumutulong sa kanyang pamilya, nakikipagbiruan sa mga kapitbahay, nagdarasal sa simbahan. Ngunit sa gabi, isa siyang dalagang tila naiipit sa pagitan ng dalawang mundo, ang realidad at ang mahiwaga. Sa huling panaginip, bago matapos ang linggong iyon, muling nagsalita si Victor. Darating ang panahon na hindi mo na lang ako makikita sa iyong pagtulog. Sarah, magpapakita ako sa harap mo sa mundo ninyo. Dito tuluyang kinilabutan si Sarah. Hindi na ito simpleng panaginip lamang. Naisip niya kung magkatotoo man ang sinabi ni Victor, paano niya ito haharapin? At higit sa lahat, handa ba siyang tanggapin ang isang engkanto na tila unti-unti nang pumapasok sa kanyang puso? Sa pagkakaupo niya sa gilid ng kanilang papag kinabukasan, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay, nagsisimula ng magbago ang kanyang mundo. Mula nang marinig ni Sarah ang sinabi ni Victor na magpapakita ito sa kanyang harapan, hindi na siya mapakali. Araw-araw ay dala niya ang kaba at pananabik, at sa bawat pagdaan niya sa harap ng lumang balete sa may bukirin, ramdam niya ang kakaibang lamig ng hangin. Minsan kahit tirik na tirik ang araw, parang may anino siyang nakikita sa gilid ng kanyang paningin. Ngunit sa tuwing lilingon siya, wala naman siyang makikita kundi ang mga ugat ng punong iyon na parang gumagapang sa lupa. Pilit niyang inaalis sa isip ang mga iyon, sinasabi sa sarili na baka guni-guni lamang. Ngunit sa puso niya ay may kutob siyang nagsisimula ng magtagpo ang panaginip at realidad. Isang hapon, matapos niyang tulungan ng kanyang ina sa paghuhugas ng mga labahin, napagpasyahan niyang magpahinga sa ilalim ng balete. Doon siya naupo, dala ang kanyang lumang pamaypay. Habang pinagmamasdan niya ang mga dahon na umiindayog sa hangin, bigla siyang nakarinig ng pulong. Hindi ito malakas, ngunit malinaw. Sarah, napapitlag siya at agad na tumingin sa paligid. Subalit wala siyang tao roon. Ang mga ibon ay biglang nagsiliparan at tila humina ang sikat ng araw sa lugar na iyon. Pinilit niyang tumayo, ngunit biglang lumakas ang ihip ng hangin at isang bulaklak ang nahulog mula sa itaas ng puno. Dumapo mismo sa kanyang mga palad. Pinagmasdan niya iyon. Isa iyong kakaibang bulaklak na kulay ginto ang gitna at asul ang mga talulot. Hindi niya pa iyon nakikita kahit saan. Doon muling lumitaw ang boses. Huwag kang matakot, Sarah. Ako ito. Nanginginig ang kanyang katawan at unti-unting humarap siya sa direksyon ng puno. At doon, para bang sumulpot mula sa manipis na ulap, nakita niya si Victor. Hindi ito tulad ng dati sa panaginip. Ngayon ay malinaw niyang nakikita ang matikas nitong anyo. Mahaba ang buhok na bahagyang humahampas sa balikat. Suot ang kasuotang hindi niya masabi kung galing ba sa sinaunang panahon o gawa ng kalikasan mismo. Ang balat nito ay kumikislap na tila may bahid ng liwanag ng araw, at ang mga mata nitong maitim ay may ningning na nakakahipnotismo. Panginoong Diyos, mahina niyang bulong. Totoo ka pala. Ngumiti si Victor at bahagyang yumuko, tanda ng paggalang. Hindi ako Diyos, Sarah. Isa lamang akong nilalang na kabilang sa mundong matagal nang hindi nakikita ng karamihan. Lumapit ito, ngunit nanatiling may distansya. Hindi ko nais na tautin ka. Alam kong marami kang katanungan. Hindi agad nakapagsalita si Sarah.
Ang isip niya ay parang naguguluhan. Totoo bang nakikita niya? O baka naman nagkaasakit na siya at nagkakaguni-guni? Ngunit nang maramdaman niyang mainit ang hangin na humampas sa kanyang pisngi at makita ang bulaklak sa kanyang kamay, napagtanto niyang hindi ito basta ilusyon lamang. Bakit ka nagpapakita sa akin? Nanginginig niyang tanong. Dahil oras na upang malaman mo ang totoo. Sagot ni Victor. Matagal na kitang sinusibaybayan. Mula pa noong bata ka. Pinoprotektahan ko ang iyong pamilya sa paraang kaya ko. At ngayon, nais kong ipakita sa iyo kung sino ako upang hindi ka na mag-alinlangan. Pinilit ni Sarah na huminga ng malalim. Kung ganoon, bakit ako? Marami namang tao sa baryo. Sumeryoso ang mukha ni Victor. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag ng buo. Ngunit may koneksyon ka sa aming mundo. Ang iyong dugo, ang iyong kaluluwa may bahagi na humihila sa iyo papalapit sa akin. Kaya sa iyong mga panaginip ako unang nagpakita sapagkat iyon ang daan na kaya mong tanggapin. Hindi na nakapagsalita si Sarah. Ang puso niya ay naghalo-halo, takot, pagtataka at kakaibang pag-asa. Ngunit bago pa siya muling makapagtanong, biglang may tumawag mula sa malayo. Sarah, nasaan ka? Boses iyon ng kanyang ina. Agad siyang napalingon at nang bumalik ang kanyang tingin kay Victor, unti-unti na itong naglalaho na parang usok na hinipa ng hangin. Naiwan sa kanyang palad ang kakaibang bulaklak. Tila paalala na hindi ilusyon ang lahat ng nangyari. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Sarah. Pilit siyang kumakain ng hapunan kasama ng pamilya, ngunit hindi niya malubayan ang alaala ng pagkikita nila ni Victor. Nagtatanong ang kanyang mga kapatid kung bakit parang malayo ang kanyang iniisip, at ang ina niya'y tila nagdududa na baka may tinatagong binata si Sarah. Ngunit hindi niya maipaliwanag ang totoo. Sino ba naman ang maniniwala na isang engkanto ang nagpapakita sa kanya? Sa kanyang silid, nakahiga siya at pinagmamasdan ang bulaklak na inilagay niya sa isang maliit na garapon na may tubig. Kahit ilang oras na ang lumipas, hindi pa rin ito nalalanta. Mas lalo itong kumikislap sa ilalim ng buwan na sumisilip sa kanyang bintana. Habang nakatitig siya roon, bumulong siya ng mahina. Victor, totoo ka nga ba? At sa hindi inaasahan, may malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang pisngi, para bang may sumagot. Doon na niya napagtanto na nagsisimula ng magbago ang kanyang buhay at hindi na niyang matatakasan ang koneksyong na buo sa pagitan nila ng engkanto. Kinabukasan, dala pa rin ni Sarah ang kaba at pagtataka mula sa kanyang naranasan. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking dati nakikita lamang niya sa panaginip ay lumitaw na ngayon sa harapan niya. Habang nag-iigib siya ng tubig sa puso, paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang mga salitang binibiwan ni Victor. May koneksyon daw siya sa kanilang mundo, may dugong hindi basta pangkaraniwan. Ngunit ano ang ibig sabihin yon? Hindi siya makahanap ng kasagutan. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging malalim ang kanyang kalituhan. Hindi siya makakain ng maayos at madalas siyang mapatulala habang nagtatrabaho. Napansin yon ng kanyang ina. Sarah, may problema ka ba? Para kang laging may iniisip, tanong nito minsan, habang sila'y sabay na naghuhugas ng mga plato. Ngumiti lamang si Sarah at umiwas ng tingin. Hindi niya kayang ikwento ang katotohanan sapagkat paano niya sasabihin na isang engkanto ang bumabagabag sa kanyang isip at puso. Dumating ang isang gabi na muli na namang bumalik si Victor sa kanyang panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nasa ilalim lamang ng puno ng balete. Ang paligid ay tila nagbago. Parang isang malawak na hardin na puno ng liwanag at mga bulaklak na hindi makikita sa mundo ng tao. Lahat ng kulay ay mas matingkad, lahat ng tunog ay mas malinaw. Doon siya muling hinarap ni Victor, mas nakangiti kaysa dati. Hindi ko na kayang manatili na panaginip lamang ang lahat ng ito, wika ni Victor.
Kailangan mong maintindihan, Sarah, na hindi ako bastang nagpapakita para lang guluhin ka. May dahilan kung bakit ikaw ang napili. Nag-ipon ng lakas ng loob si Sarah at sumagot, "Ngunit bakit ako? Ano bang meron sa akin na wala sa iba?" Lumapit si Victor at tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. "Dahil ikaw ang nakatakdang maging daan upang magsanib ang aming mundo at ang mundo ninyo. At higit pa roon, matagal ko nang nararamdaman na ikaw ang kaluluwa na para sa akin. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag sa paraan na mauunawaan ng isang tao, ngunit bawat tibok ng iyong puso ay nakaugnay sa akin." Napasinghap si Sarah, hindi makapaniwala sa narinig. Ang pakiramdam niya ay tila bumibilis ang pintig ng kanyang puso. May parte sa kanya na gustong paniwalaan ang lahat, sapagkat ramdam niya ang sinseridad sa tinig ni Victor. Ngunit may bahagi rin na nag-aalinlangan. Kung totoo ang sinasabi mo, paano ko malalaman na hindi lang ito imahinasyon, na hindi lang ito panaginip na dala ng pagod o takot? Ngumiti si Victor at iniabot ang kanyang kamay. "Hawakan mo ako." Saglit na nag-atubili si Sarah, ngunit sa huli iniabot niya ang kanyang kamay. Sa oras na nagtagpo ang kanilang mga palad, naramdaman niya ang kakaibang init at lamig ng sabay. Para bang dumaloy ang isang kuryente sa kanyang katawan. Napatitig siya kay Victor at doon niya nakita ang ningning sa mga mata nito. Hindi mata ng isang nilalang na peke, kundi mata ng isang buhay na umiiral. Hindi ito imahinasyon, bulong ni Victor. Mula sa gabing ito, nais kong malaman mong hindi mo na kailangang magduda. Pagmulat ni Sarah kinabukasan, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nasa tabi ng kanyang unan, ang parehong bulaklak na hawak niya sa panaginip. Kulay ginto at bughaw, hindi nalalanta at mas lalo pang kumikislap. Doon tuluyan niyang napagtanto na ang lahat ng nangyayari ay hindi na basta panaginip lamang. Mula noon, gabi-gabi silang nagkikita ni Victor sa kanyang mga panaginip. Unti-unti niyang nakilala ang engkanto, ang kanyang pagkatao, ang kanyang layunin at ang mundong pinagmulan niya. Ipinakita ni Victor ang mga bundok na kumikislap sa ilalim ng buwan, ang mga ilog na umaagos na tila ginto ang tubig, at ang mga nilalang na gaya niya na tahimik na nagmamasid sa mga tao. Sa bawat pagkikita, mas lumalalim ang ugnayan nila. Ngunit kasabay nito, mas dumadami ang tanong sa isip ni Sarah. Paano kung malaman ng kanyang pamilya ang nangyayari? Paano kung totoo nga ang koneksyon niya sa mundong iyon? At ano ang magiging kapalit nito? Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang mga susunod na mangyayari. Ang tanging alam niya, sa bawat gabi na kasama niya si Victor, lalo niyang nararamdaman na hindi na lang ito isang karaniwang panaginip. Isa itong katotohanan na unti-unting pumapasok sa kanyang buhay at hindi na niya ito matatakasan. At sa kalaliman ng kanyang puso, nagsisimula na siyang masanay na naroon si Victor, nakabantay at marahil, dahan-dahan na rin siyang nahuhulog sa isang pagmamahal na hindi niya inaasahan. Sa mga sumunod na araw, pilit na isinantabi ni Sarah ang mga panaginip at pagkikitang nangyayari sa kanya at kay Victor. Ngunit gaano man siya magsikap, hindi niya magawang ipagwalang bahala ang mga alaala. Parang bawat hakbang niya sa baryo ay may kasabay na anino. Bawat ihip ng hangin ay may dalang bulong na pamilyar na tinig. Minsan, habang naglalakad siya pauwi mula sa palengke, nadarama niyang may malamig na dampi sa kanyang balikat. Ngunit paglingon niya, wala naman siyang nakikita. Subalit sa puso niya'y alam niyang si Victor iyon, nagmamasid lamang mula sa malayo. Sa kanilang tahanan, napansin ng kanyang ina na madalas siyang tulala. Isang gabi habang naghahabi sila ng banig, hindi napigilan ng ina ang magtanong, "Sarah anak, napapansin kong parang may iniisip kang malalim. May problema ka ba? May lalaki ka bang itinatago sa amin?" Napalunok si Sarah at pinilit ngumiti. "Wala po inay, marami lang po akong iniisip.
Ngunit alam niyang hindi niya kailanmang kayang ikwento ang totoo. Paano ba niya ipapaliwanag na isang engkanto ang madalas niyang kausap? Habang dumarami ang mga pagkakataong nararamdaman niya si Victor sa kanyang paligid, lalo ring lumalalim ang kanyang pag-aalinlangan. Isang gabi, habang nakahiga sa kanilang papag, pinilit niyang huwag matulog. Gusto niyang takasan ang panaginip. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpupumilit, dinala pa rin siya ng antok sa parehong harbin na palaging dinadala sa kanya ni Victor. Nandoon na naman siya at gaya ng dati, sinalubong siya ng ngiping ng engkanto. "Bakit mo ako laging dinadala rito?" tanong ni Sarah, halatang may halong inis at takot. "Tila ayaw mo na akong makita," sagot ni Victor, ngunit nanatili ang kalma sa kanyang tinig. "Hindi ko alam kung dapat ba kitang paniwalaan. Hindi ko alam kung totoo ba ito o panlilin lang lamang. At kung totoo man, bakit ako?" "Isa lang akong simpleng babae," sagot ni Sarah. Bahagyang napayuko si Victor. "Alam kong mahirap ikong tanggapin, ngunit hindi ko mapipilit ang iyong puso. Ang tanging kaya kong gawin ay ipakita sa iyo kung sino ako at kung bakit ikaw ang napili." Ngunit imbes na maibsan ang takot ni Sarah, mas lalo siyang naguluhan. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa bukirin, bigla niyang naramdaman na may mga matang nakatingin sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Mario, ang kababata niyang matagal nang nagpaparamdam ng interes. Nakakunot ang noo nito habang pinagmamasdan siya. "Sarah, kanina pa kita nakikita dito. Sino ba ang kausap mo?" Nagulat si Sarah. Hindi niya namalayang may sarili pala siyang mumunting bulong habang nasa ilalim ng puno ng balete. Kaagad siyang nagdepensa. "Wala, Mario. Nag-iisa lang ako rito." Ngunit hindi naniwala si Mario. "Huwag mo akong lokohin. Kanina pa parang may kinakausap ka. At kung sino man yan, hindi ka niya dapat iniiwan ng ganyan. Parang wala sa sarili." Doon na nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa baryo. May mga nagsasabing baka may lihim na kasintahan si Sarah. Ang iba naman naniniwala na baka may masamang espiritu na sumasanim sa kanya. Lalo itong nagbigay ng bigat sa kanyang dibdib. Kung maaari lang sana'y itago niya ang lahat, ngunit tila nagsisimula ng makita ng iba ang epekto ng kanyang koneksyon kay Victor. Nang gabing iyon, muling dumating si Victor sa kanyang panaginip. Ngunit sa halip na hardin, dinala siya nito sa isang lugar na hindi pa niya nakikita. Isang daang puno na puno ng liwanag, at sa dulo nito ay may ilog na kumikislap na tila pilak. Doon humarap sa kanya si Victor at nagsalita. "Alam kong nahihirapan ka, Sarah. Nakikita kong dumarami ang alinlangan mo. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo na hindi lahat ng nakikita ay dapat mong katakutan. May mga bagay na higit pa sa mundong alam mo." Napayuko si Sarah. "Ngunit paano kung tama sila? Paano kung nawawalan na ako ng bait?" Lumapit si Victor at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Kung nawawalan ka ng bait, ibig sabihin pareho na tayong nababaliw. Ngunit tandaan mo, lahat ng ito ay totoo. At darating ang araw na kailangan mong magdesisyon kung saan ka lulugar, sa mundo ninyo o sa mundo namin." Napatitig si Sarah kay Victor. Sa kabila ng kanyang takot, naramdaman niyang may bigat at katotohanan ang bawat salitang iyon. Ngunit kasabay ng kanyang unti-unting pagkahulog sa damdamin para kay Victor, mas lalong bumibigat ang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi siya basta ordinaryong babae sa mga mata ng engkanto. Ngunit sa mata ng kanyang pamilya at ng buong baryo, siya pa rin ang simpleng dalagang si Sarah. At paano nga ba niya pagsasabayin ang dalawang mundong ito na magkaibang magkaiba? Nang siya'y magising, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa loob ng kanyang silid. At sa gilid ng kanyang unan, may isa na namang bulaklak na kakaiba. Lalong nagpatunay iyon na hindi imahinasyon ang lahat. Ngunit kasabay nito, mas malinaw na rin sa kanya ang isang bagay. Ang kanyang lihim ay hindi na niya basta maitatago habang tumatagal.
Mabilis na kumalat ang mga bulong-bulungan sa baryo tungkol kay Sarah. Tuwing makakasalubong siya ng mga kapitbahay, ramdam niya ang mga matang nakatitig at mga bibig na nagbubulungan. May mga nagsasabi na baka raw may kasintahan siyang taga-ibang bayan, na lihim niyang nakikita sa gabi. Samantalang ang iba na may nagsasabing baka raw may sumpa o masamang espiritu na bumabalot sa kanya. Ang kanyang ina ay lalo pang naging mapagbantay. Laging tinatanong kung saan siya pupunta at kung bakit siya madalas mag-isa sa tabi ng balete. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang katotohanan. Kung sabihin niya na si Victor ay isang engkanto, tiyak na hindi siya paniniwalaan. Baka pa nga lalo siyang pagtawanan o husgahan. Kaya pinili niyang manahimik kahit na araw-araw ay bigat sa dibdib ang dala ng mga tsismis at hinala. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi galing sa palengke, sinalubong siya ni Mario. Matagal na itong nagpapakita ng interes sa kanya, ngunit hindi kailanman pinansin ni Sarah ang panliligaw nito. Ngayon ay may mas seryosong anyo ang mukha ng binata. "Sarah," sabi niya, "alam kong may tinatago ka. Kanina ko pa nakikita na parang may kinakausap ka sa ilalim ng balete. Kung sino man siya, hindi siya totoo. Nakakatakot na baka masaktan ka sa ginagawa mo." Napahinto si Sarah, hawak ang bayong na puno ng gulay. "Mario, wala kang naiintindihan," mahinahon niyang sagot. "Kung ganoon, ipaliwanag mo," giit ng binata. "Sino ba talaga ang laging kasama mo? Bakit parang wala ka sa sarili nitong mga nakaraang linggo?" Napatitig si Sarah sa kanya, ngunit walang maisagot. Alam niyang wala ring maidudulot kung ipapaliwanag niya ang tungkol kay Victor. Sa huli, tumalikod na lamang siya at nagpatuloy sa paglalakad. Naiwan si Mario na nakatingin, halatang hindi kumbinsido. Nang sumapit ang gabi, muli siyang dinalaw ni Victor. Sa panaginip ay muli siyang dinala sa hardin na tila gawa sa liwanag. Ngunit ngayon ay seryoso ang mukha ng engkanto. "Sarah, nararamdaman kong mas dumadami na ang mga matang nakatingin sa'yo. Nararamdaman ko ang bigat ng loob mo. Hindi ko ginusto na mahirapan ka dahil sa akin." Saglit na natahimik si Sarah bago nagsalita. "Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila. Lahat sila nagdududa sa akin. Hindi nila alam ang totoo. Pero kung sasabihin ko man, hindi nila ako paniniwalaan." Lumapit si Victor at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. "Kung hahayaan mo ako, nais kong tulungan kang maintindihan na hindi ka nag-iisa. May mundong hindi nila nakikita at yun ang mundong nais kong ipakita sa'yo. Ngunit kailangan mong magpasya, Sarah. Handa ka bang tanggapin ang katotohanan kahit na hindi ito kayang unawain ng iba?" Napalunok si Sarah. "Paano kung mali ang pipiliin kong landas? Paano kung mawalan ako ng lahat?" "Hindi mo mawawala ang lahat," tugon ni Victor. "Ngunit may mga bagay na kailangan isakripisyo at yun ang dapat mong pag-isipan." Sa susunod na mga araw, hindi na mapakali si Sarah. Lalo pang lumala ang mga tsismis sa baryo nang minsan makita siya ni Mario na nakatingin sa puno ng balete na parang may kausap. Kinuwento agad ito ni Mario sa iba at mula noon, halos lahat ng kapitbahay ay nagdududa na. Ang kanyang ina ay palaging nakamasid at minsan ay tinanong siya ng diretsyo, "Sarah, totoo bang may kasingtahan ka na hindi namin kilala?" Hindi makatingin ng diretsyo si Sarah. "Wala po, inay," ang tanging naisagot niya. Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang bigat ng katotohanan na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang gabi, mas malinaw na ipinakita ni Victor ang kanyang mundo. Hindi na lamang hardin ang ipinakita niya, kundi isang palasyo na nakatago sa ilalim ng balete. Doon nakita ni Sarah ang mga nilalang na iba't ibang anyo, mga diwata, mga engkanto at mga halimaw na hindi nakakatakot kundi marangal ang tindig. Sa gitna ng lugar na iyon ay si Victor, nakatayo bilang tila tagapangalaga. "Sarah," wika niya, "ito ang mundong kinabibilangan ko.
Hindi ko gustong guluhin ang iyong buhay, ngunit nais kong makita mo ang buong katotohanan. Ang koneksyon natin ay hindi basta ilusyon. Ikaw ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Doon lalo pang tumibay ang loob ni Sarah na hindi imahinasyon ang lahat. Ngunit kasabay nito, mas dumami rin ang kanyang tanong. Kung talagang totoo ang lahat, paano siya mabubuhay ng normal? Kung alam niyang hindi lang siya kabilang sa mundo ng tao. Pagbalik niya sa kanyang kamalayan, natagpuan niya ang sarili sa kanyang papag, humihingal at sa kanyang dibdib ay may nakapatong na isang maliit na bato na kumikislap ng bughaw. Doon niya naunawaan, unti-unti na siyang hinihila ni Victor sa kanyang mundo at hindi na niya maiiwasan ang desisyong darating. Mula nang makita ni Sarah ang palasyo ng mga engkanto sa kanyang panaginip, hindi na siya mapakali. Laging sumasagi sa isip niya ang mga nilalang na kanyang nasilayan. Mga diwata na tumikislap ang mga mata, mga nilalang na nagtataglay ng kagandahan at kapangyarihan na hindi kayang ipaliwanag. Lalo siyang nalito sapagkat habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang pagtibok ng kanyang puso para kay Victor. Ngunit kasabay ng damdaming iyon, dumadalas din ang mga tanong ng kanyang ina at ang mga mata ng mga kapitbahay na wari laging nakabantay sa bawat kilos niya. Isang hapon, habang naglalaba siya sa ilog, muling sumulpot si Victor. Hindi na sa panaginip, kundi sa mismong harap niya. Lumitaw ito sa gilid ng ilog, nakasuot ng simpleng kasuotan na halos magmukha itong ordinaryong tao. Ngunit ang ningning sa kanyang mga mata at ang kakaibang liwanag ng kanyang balat ay hindi maitago. Napatigil si Sarah, halos mabitawan ang kanyang mga damit na binabanlaw. "Victor, bakit ka nagpakita rito?" Halos pabulong niyang tanong. Ngumiti lamang si Victor at lumapit ng dahan-dahan. Hindi niya ginambala ang ginagawa ni Sarah. "Hindi ko na kayang manatili na panaginip lamang ang ating pagkikita. Gusto kong iparamdam sa iyo na tunay akong umiiral at higit sa lahat, nais kong makasama ka sa bawat sandali." Pinilit ni Sarah na tumingin sa paligid, baka may ibang tao na makakita sa kanila. "Delikado ang ginagawa mo. Paano kung may makakita sa atin? Hindi nila maiintindihan ang presensya mo." "Hindi nila ako makikita," sagot ni Victor. "Ikaw lamang ang nakakakita sa akin ng ganito. Sa kanilang paningin, para lang akong aninong dumadaan." Doon bahagyang nabawasan ang kaba ni Sarah. Ngunit hindi pa rin niya mapigilang mangamba. "Victor, bakit ba't ako ang pinili mo? Marami namang babae sa mundo. Bakit ako?" Mula sa kanyang pagtayo, marahan siyang lumapit at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ni Sarah. "Dahil sa puso mo, Sarah. Ang puso mo hindi kailanman nadungisan ng kasakiman o kasinungalingan. Ang puso mo puno ng pagmamahal sa iyong pamilya. Kahit na ikaw ay nagsasakripisyo. Ang puso mong may kakaibang liwanag na siya lamang makapagpapalapit sa akin sa mundo ninyo. Hindi ko lang basta pinili, kundi ikaw ang itinaktang iugnay sa akin." Napayuko si Sarah, hindi alam kung paanong tatanggapin ang mga salita ni Victor. Hindi niya kailanmang inisip na may halaga siyang ganoong kalaki para sa isang nilalang na hindi galing sa kanilang mundo. Ngunit kasabay ng kanyang kilig ay ang pangamba. Kung ganoon, anong mangyari sa akin? Kung patuloy akong lalapit sa iyo, ano ang kapalit nito? Sumeryoso ang mukha ni Victor. "Hindi ko itatago sa iyo, Sarah. Kung pipiliin mong maging kabahagi ng aking mundo, maaari kang hindi na makabalik bilang isang simpleng mortal. May mga pagbabago sa iyo na hindi mo maiiwasan. Ngunit kung mananatili ka sa inyong mundo, mananatili akong anino lamang na hindi mo mahahawakan ng ganap. Ikaw ang dapat magpasya." Doon nagsimulang bumigat ang dibdib ni Sarah. Parang nahati ang kanyang puso. Isang bahagi ang nagsasabing manatili siya sa piling ng kanyang pamilya. Manatili siyang si Sarah na kilala ng lahat. Ngunit may isa pang bahagi na humihila sa kanya papalapit kay Victor. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag, kundi nararamdaman niyang totoo at wagas.
Sa mga sumunod na gabi, lalo pang lumalim ang kanilang koneksyon. Sa bawat panaginip, mas malapit na silang nag-uusap. Mas madalas na nilang ibahagi ang kanilang damdamin. Dumating pa sa punto na sinabi ni Victor, "Kung papayagan mo ako, nais kong ipaalam sa iyo ang mga lihim ng aking mundo. Nais kong makasama ka ng higit pa kaysa sa panaginip lamang." Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan, mas naging halata rin sa kanyang pamilya na may kakaiba kay Sarah. Minsan ay nagising siya sa gabi na umiiyak habang natutulog. At kinabukasan ay tinanong siya ng kanyang ina, "Sarah, may bangungot ka ba? Lagi kang naiiyak at lumalakad sa dilim." Pinilit niyang itanggi, ngunit hindi maitatanggi ang bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Dumating ang isang gabi na pinili ni Victor na dalhin si Sarah sa mas malalim na bahagi ng kanyang kaharian sa panaginip. Sa pagdilat niya, nakita niya ang isang bulwagan na puno ng liwanag, at sa gitna nito ay isang trono na tila gawa sa kristal. Doon nagpakumbaba si Victor, lumuhod sa kanyang harapan at nagsalita, "Sarah, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Higit pa sa lahat ng ipinakita ko sa iyo, nais kong ialay ang aking sarili. Mahal kita, at nais kong makasama ka hindi lang sa panaginip, kundi sa lahat ng oras. Sarah, handa ka bang tanggapin ang aking pag-ibig kahit na hindi tayo magkaparehong mundo?" Naiwan si Sarah na nakatulala. Hindi alam kung paano sasagot. Ramdam niya ang bigat ng desisyon na nakaatang sa kanyang balikat. Higit sa lahat, ramdam niya rin ang tibok ng kanyang puso na tila sumasang-ayon sa mga salitang binitiwan ni Victor. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na simpleng panaginip ang lahat. Isa na itong totoong pagpili kung saan ba talaga siya nabibilang. Pagkaraan ng gabi kung saan lumuhod si Victor sa harap niya at inamin ang pagmamahal, hindi mapakali si Sarah. Halos buong magdamag siyang nag-isip kung paano haharapin ang kanyang nararamdaman at kung ano ang magiging kapalit ng pagpili niya. Habang umagay dumating, pinilit niyang bumangon at gawin ang mga karaniwang gawain, pag-igib ng tubig, paglilinis ng bakuran, pagtulong sa kanyang ina. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng tanong na hindi niya masagot. Dapat ba niyang sundin ang kanyang puso o manatili sa buhay na nakasanayan niya? Habang patuloy ang kanyang mga pag-aalinlangan, mas lalong napansin ng kanyang pamilya at mga kapitbahay ang kanyang pagbabago. Tuwing may nag-uusap sa baryo, pakiramdam niya ay palaging siya ang paksa. May isang kapitbahay pa ngang nagsabi sa kanyang ina, "Aling Rosa, napapansin ko pong laging tulala ang anak niyo. Baka may sakit o baka naman may tinatago sa atin." Halata ang pag-aalala ng kanyang ina at madalas na siyang bantayan. Ngunit isang hapon, habang nag-iigib siya ng tubig sa poso, muling nagpakita si Victor. Hindi ito basta anyo sa panaginip, kundi nakatayo mismo sa kanyang harapan, gaya ng nangyari noon sa ilog. Malinaw ang mga mata nitong puno ng lungkot at pag-aalala. "Sarah," wika ni Victor, "alam kong nahihirapan ka. Nararamdaman ko ang bigat ng loob mo at ang mga mata ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ngunit nais kong ipaalala na hindi kita iiwan kahit anong piliin mo." Tumingin si Sarah sa kanya at sa kabila ng kaba, nagsalita, "Victor, hindi ko alam kung kaya kong iwan ang pamilya ko. Sila ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban sa araw-araw. Ngunit tuwing kasama kita, para bang may parte ng puso ko na nagsasabing sa iyo ako nabibilang." Lumapit si Victor. Hawak ang kanyang mga kamay. "Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Ngunit tandaan mo, darating ang oras na kailangan mong pumili. At kung sakaling piliin mong sumama sa akin, hindi ibig sabihin na tuluyan mong iiwan ang lahat. May paraan, ngunit may kapalit."
Napatingin si Sarah sa kanyang mga mata at doon niya nakita ang tapat na pagmamahal. Ngunit kasabay nito ay ang pangamba na baka hindi siya maintindihan ng mga tao sa kanyang paligid. At tama nga ang kanyang hinala, sapagkat habang kinakausap niya si Victor, dumating si Mario. Hindi nito nakikita si Victor, ngunit nakita nitong si Sarah ay tila may kausap na wala namang ibang tao. "Ano ba yan, Sarah?" Sigaw ni Mario, puno ng galit at pagkadismaya. "Kanina pa kita minamasdan. Laging ganyan ang ginagawa mo. Para kang may kinakausap na hangin. Alam mo bang pinag-uusapan ka na ng buong baryo? Pinapahiya mo ang sarili mo." Nang marinig iyon, agad na naglaho si Victor. Iniwan si Sarah na mag-isa at namutla. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili. "Mario, hindi mo naiintindihan." Ngunit hindi na siya pinatapos ng binata. "Kung sino man yan iniisip mong kasama mo, wala siya. Wala kang hawak kundi imahinasyon. Kung hindi ka magigising sa katotohanan, baka tuluyan ka ng mawalan ng bait." Mariing sabi ni Mario bago siya iniwan. Naiwan si Sarah na nakaluhod sa tabi ng poso, halos maluha sa bigat ng lahat. Alam niyang hindi siya nauunawaan at lalo lamang lalala ang sitwasyon kung magpapatuloy pa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ilusyon si Victor. Totoo ito. At higit sa lahat, totoo rin ang damdamin niyang unti-unting nahuhulog para sa engkanto. Sa gabing iyon, muli siyang dinala ni Victor sa panaginip. Ngunit na yon, imbes na hardin o palasyo, nakita niyang nasa isang lawa silang dalawa. Tubig ay kumikislap na tila salamin ng langit at sa paligid ay tahimik na musika mula sa mga nilalang ng engkanto. Lumapit si Victor, hawak ang isang korona ng mga bulaklak na kumikislap ng asul na liwanag. "Sarah," wika niya, "nais kong ipaalam sa iyo ang kahulugan ng ating koneksyon. Hindi ko nais na isipin mong ipinipilit ko ang sarili ko. Ngunit alam kong hindi aksidente ang lahat ng ito. Mula sa unang gabi na nakita mo ako, alam kong may ugnayan na tayong hindi mapuputol. Kaya't ngayon, nais kong ipahayag sa iyo ang pinakamalaking tanong. Handa ka bang maging bahagi ng aking mundo?" Nabigla si Sarah, hindi agad nakasagot. Ngunit ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na lalong bumibilis. Ang damdaming pilit niyang nilalabanan ay lalo lamang lumalalim. "Victor," mahinahon niyang sagot, "mahalaga ka sa akin. Hindi ko man lubos na maintindihan ang lahat. Nararamdaman kong totoo ang nararamdaman ko. Ngunit natatakot ako. Paano kung hindi ko kayanin ang mga kapalit?" Tumingin si Victor sa kanya ng may tapat na pag-ibig. "Kung ako ang pipiliin mo, Sarah, hindi mo haharapin ang lahat ng mag-isa. Ako ang magiging gabay at kasama mo sa lahat ng oras. Ngunit ang huling desisyon ay nasa iyo. Ang tadhana ay hindi ko hawak, kundi ikaw lamang ang makakapili." At sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa gilid ng lawa, ramdam ni Sarah ang bigat at kagandahan ng kanyang sitwasyon. Sa kanyang puso, alam niyang malapit na ang oras ng kanyang desisyon at wala nang makapipigil sa kanya na harapin ang dalawang mundong pilit na nagbabanggaan sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na araw, hindi na naging tahimik ang buhay ni Sarah. Lalong lumakas ang mga bulong-bulungan sa baryo tungkol sa kanya. May nagsasabing siya ay nahuhumaling sa isang espiritu. May ilan namang naniniwalang nababaliw na siya. Ang mga titig ng mga tao sa paligid ay mabigat at mapanuri. Kahit saan siya magpunta, ramdam niya ang mga matang nakamasid at ang bawat ngipi ay may kasunod na bulong sa likod. Pinipilit niyang maging matatag, ngunit hindi maitatanggi ang bigat na dulot nito sa kanyang puso. Isang gabi, hindi siya nakatiis at kinausap si Victor sa kanyang panaginip. Nasa hardin silang muli na pamilyar na sa kanya, ngunit na yung gabi ay malungkot ang mukha ni Sarah. "Victor," wika niya, "hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang mga tao sa paligid ko, hindi nila ako naiintindihan. Ang pamilya ko, nag-aalala na. At si Mario, halos ipagsigawan na sa buong baryo na ako ay nababaliw. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin." Lumapit si Victor at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Sarah, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo.
Ngunit ito'y bahagi ng ugnayan nating dalawa. Ang mga tao ay natatakot sa bagay na hindi nila nauunawaan. Ngunit tandaan mo, hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Napatingin si Sarah sa kanyang mga mata at nagtanong, kung pipiliin ko ang mundong ito, ano ang magiging kapalit? Ano ang mangyayari sa akin? Huminga ng malalim si Victor. Tila may bigat sa kanyang puso bago sumagot. Kapag pinili mong sumama sa akin, mawawala ka bilang isang ganap na mortal. Ang iyong buhay ay magiging kalahating engkanto, kalahating tao. Maaari kang manatili sa inyong mundo, ngunit hindi ka na magiging kagaya ng dati. Mas tatagal ang iyong buhay, mas tatatag ang iyong katawan, ngunit kapalit nito'y lalayo ka sa mga taong mahal mo. Hindi lahat ay makakaintindi at baka tuluyan kanilang talikuran. Napaluha si Sarah. Paano ang pamilya ko? Paano ko sila maiiwan? Hindi mo kailangan tuluyang iwan ang lahat. May paraan upang manatili kang kasama nila, ngunit hindi na katulad na mayon. May mga lihim na kailangan mong itago at may mga sakripisyo kang haharapin. Paliwanag ni Victor. Habang naririnig ni Sarah ang mga salita niya, lalo siyang naguguluhan. Ngunit sa puso niya, ramdam niya ring hindi na niya kayang itanggi ang damdamin. Sa bawat oras na kasama niya si Victor, dama niya ang kasiguruhan, isang pagmamahal na hindi niya kailanmang natagpuan sa ibang tao. Samantala, sa baryo ay mas lumala ang sitwasyon. Isang gabi, habang nag-iigib si Sarah ng tubig, muling naabutan siya ni Mario. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang basta pangungutya ang dala nito, kundi galit. Sarah, tama na yung kalokohan mo. Nakakahiya ka na sa buong baryo. Kung hindi mo ititigil ang ginagawa mo, baka pati pamilya mo madamay. Napahinto si Sarah at pinilit maging kalmado. Mario, hindi mo naiintindihan. Hindi ito kalokohan. Totoo siya. Ngunit lalo lang itong nagalit. Totoo? Wala akong nakikita, Sarah. Wala kang kasama. Paano mong masasabing totoo yang pinaniniwalaan mo? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang dumampi ang malamig na simoy ng hangin at tila nagliwanag ang paligid. Si Victor ay naroon, nakikita ni Sarah, ngunit hindi kay Mario. Marahan siyang tumayo sa tabi ni Sarah, hawak ang balikat nito upang palakasin ang loob. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa kanila, bulong ni Victor, dahil darating ang araw na sila mismo ang makakakita ng katotohanan. Hindi napigilan ni Sarah ang lumuha. Sa isang iglap, naglaho si Victor. Iniwan siyang muli na mag-isa sa harap ni Mario. Lalong nag-alsa ang binata at umalis na lamang na puno ng galit. Kinabukasan, narinig ni Sarah na pinag-uusapan na siya sa gitna ng palengke. Ang sabi ng iba, baka raw siya'y sinasaniban. Ang ilan ay nagsasabing kailangan siyang ipatingin sa albularyo. Ang kanyang ina ay halos hindi na alam ang gagawin. At isang gabi, kinausap siya nito ng mahigpit. Sarah, anak, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Kung may bumabagabag man sa'yo, sabihin mo. Natatakot na ako. Doon bumigay si Sarah at lumuha sa harap ng kanyang ina. Ngunit hindi niya masabi ang buong katotohanan. Inay, hindi niyo po ako maiintindihan. Tanging sagot niya. Lumipas pa ang mga gabi at mas lalo lamang tumindi ang koneksyon nila ni Victor. Sa bawat panaginip, mas ipinapakita ni Victor ang kagandahan ng kanyang mundo. Minsan ay dinala siya nito sa isang talon na bumubuhos na tila likidong pilak. Minsan namay sa isang kagubatang kumikinang na parabang bituin ang mga dahon. At sa bawat sandaling iyon, mas lalong nadarama ni Sarah na siya ay nahuhulog ng gusto. Ngunit sa tuwing nagigising siya, dala niya ang bigat ng pagbili. Naroon ang kanyang pamilya na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. At naroon si Victor na handang ialay ang lahat. Alam niyang hindi na magtatagal ay darating na ang oras ng kanyang pagpapasya. At habang siya'y nakahiga, pinagmamasdan ang maliit na batong bughaw na iniwan sa kanya ni Victor. Ramdam niya ang tibok ng puso niyang pumipintig
para sa dalawang mundo na kailanman ay hindi niya akalaing pagtatagpuin ng kanyang kapalaran. Isang gabi, matapos ang sunod-sunod na araw ng pagdududa at pangumutya mula sa mga tao sa baryo, dinala na naman si Sarah ng kanyang panaginip sa kaharian ni Victor. Ngunit ngayong gabi ay ibang tanawin. Hindi ito hardin o lawa, kundi isang malawak na bulwagan na puno ng mga ilawan na gawa sa kumikislap na bato. Sa gitna nito, nakatayo si Victor, nakasuot ng kasuotang mas marangal kaysa sa dati. Sa kanyang kamay ay may hawak na singsing na kumikislap ng bughaw na liwanag. Ila yari sa liwanag ng mga bituin. Sarah, mahinahon niyang wika, hindi ko na kayang ipagpaliban pa. Mahal kita at nais kong ipadama sa iyo ang lalim ng pagmamahal na ito. Hindi ko na nais na manatili ka na parang estranghera sa pagitan ng ating dalawang mundo. Nais kong ialay ang aking buhay sa iyo at ngayon ay hinihiling ko maging asawa kita. Nanlaki ang mga mata ni Sarah sa narinig. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Victor, kasal? Paano mangyayari iyon? Hindi ako tulad mo. Isa lang akong simpleng babae. Mumiti si Victor at marahang lumapit. Hindi mahalaga kung sino ka at kung sino ako. Ang mahalaga ay ang koneksyon natin, ang damdamin nating dalawa. Sa aming mundo, ang kasal ay hindi lamang pagsasama ng dalawang nilalang. Isa itong panata, isang pagdudugtong ng kaluluwa na hindi mapuputol ng panahon o kamatayan. Nais kong ibigay iyon sa iyo. Napaluha si Sarah. Sa isang bahagi ng kanyang puso, dama niya ang kasiyahan. Ang lalaking matagal na niyang nakikita sa panaginip, ang nilalang na nagpatibok ng kanyang puso. Nayo'y humaharap sa kanya at nag-aalok ng isang pag-ibig na higit pa sa lahat. Ngunit kasabay ng kasiyahan ay ang takot. Naalala niya ang kanyang ina, ang kanyang pamilya, ang mga taong umaasa sa kanya. Kung tatanggapin niya ang alok, paano ang mga ito? Victor, natatakot ako, bulong niya. Kung tatanggapin ko, baka tuluyan na akong mahiwalay sa mundo ko. Paano ang pamilya ko? Paano kung hindi na nila ako makilala? At paano kung ako'y mawalan ng lahat? Hinawakan ni Victor ang kanyang mga kamay at tiningnan siya sa mga mata. Hindi ko sinasabing madali ito, ngunit kung pipiliin mo, hinding-hindi kita pababayaan. Maaari kang manatili sa tabi ng iyong pamilya, ngunit may mga pagbabagong mangyayari. Hindi ka na magiging ganap na mortal, ngunit mananatili kang ikaw. Ang kasal na ito ay hindi pag-agaw sa iyo ng lahat, kundi pagbibigay ng mas malaking daan upang maging ikaw ang tulay ng aming dalawang mundo. Habang sinasabi niya iyon, tila naramdaman ni Sarah ang bigat at katotohanan ng bawat salita. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagbago ang paligid. Ang bulwagan ay nagdilim at napuno ng malalakas na bulong. Narinig niya ang mga tinig ng ibang nilalang, manatinig na tila hindi sang-ayon sa kanilang ugnayan. Hindi maaari, isang mortal, hindi ito katanggap-tanggap. Napaluhod si Sarah sa takot, ngunit agad siyang itinayo ni Victor at niyakap. Huwag kang matakot, Sarah. Hindi lahat ay sang-ayon, ngunit hindi sila ang magpapasya ng ating kapalaran. Ako ang pipili at ikaw ang pipili. Ang kasal na ito ay para sa atin lamang. Nang magising siya kinabukasan, basa ng luha ang kanyang mga mata. At sa kanyang palad, may naiwan na bakas ng liwanag mula sa singsing na inabot sa kanya ni Victor. Hindi na ito simpleng panaginip lamang, ngunit kasabay ng bakas ng kasal na iyon ay ang mas mabigat na pasanin. Alam niyang hindi magtatagal at kailangan na niyang magdesisyon. Pipiliin ba niya ang mundong matagal na niyang kilala, ang pamilya at buhay na nakasanayan, o pipiliin ba niya kang isang nilalang na hindi niya lubos maintindihan ngunit minamahal ng kanyang puso? Habang nag-iigip siya ng tubig sa poso ng hapon ding iyon, nakita niya sa malayo si Mario na muling nakamasid sa kanya. Kita sa mukha nito ang pagkabahala at pagkadismaya. Sa isip ni Sarah,
Alam niyang mas lalo lamang lalala ang sitwasyon kung ipipilit niya ang kanyang sikreto. Ngunit alam din niyang hindi niya na kayang talikuran si Victor. At habang pinagmamasdan niya ang bakas ng liwanag sa kanyang palad, unti-unting lumilinaw sa kanya na ang kanyang kapalaran ay hindi na maiiwasang piliin. Malapit na ang oras ng kanyang pasya at ang alinmang landas ang kanyang tahakin ay magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Sa gabing sumunod sa alok ng kasal ni Victor, hindi mapakali si Sarah. Kahit ipinikit niya ang kanyang mga mata, paulit-ulit bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ng singsing na kumikislap at ang mga tinig na narinig niya mula sa ibang nilalang na tutol sa kanilang pagsasama. Ang kanyang puso ay tila nahahati sa dalawa, isang bahagi na sabik sa pagmamahal at pangakong hadid ni Victor, at isang bahagi na takot na baka tuluyan siyang mahila palayo sa mundo na nakasanayan niya. Kinabukasan, napansin ng kanyang ina ang kakaibang lungkot sa kanyang mukha. "Sarah, anak, hindi ko na alam kung paano kita matutulungan. Laging malayo ang tingin mo at gabi-gabi kang umiiyak habang natutulog. Kung may bumabagabag sa'yo, sabihin mo na, hindi ka nag-iisa." Napaluha si Sarah, ngunit hindi pa rin niya masabi ang buong katotohanan. Natatakot siyang baka lalo lamang siyang hindi maintindihan ng sariling pamilya. Kaya pinili niyang manahimik at ngumiti kahit ramdam niya ang bigat ng mga salita na hindi niya masabi. Habang siya'y nag-iigib ng tubig sa poso, biglang dumampi ang malamig na simoy ng hangin. Mula sa gilid ng puno ng balete, muling lumitaw si Victor. Hindi na siya nagulat tulad ng dati, ngunit dama pa rin niya ang kilig at kaba tuwing makikita ito. Lumapit si Victor, hawak pa rin ang parehong singsing. "Sarah," wika niya, "hindi kita pinipilit. Ngunit nais kong ipaalala na ang pag-ibig na ito ay hindi basta pagkakataon. Ito'y ipinakda. Ang tanong ay kung handa ka bang yakapin ang kapalarang iniaalok ko." Natatitig si Sarah sa kanya, at sa mga mata nito'y nakita niya ang katapatan. "Victor, hindi ko alam kung handa na ako. Ang pamilya ko, ang buhay ko rito, baka hindi ko kayang talikuran ang lahat." Mumiti si Victor, ngunit may lungkot sa kanyang tinig. "Hindi mo kailangang talikuran ang lahat, ngunit kailangan ming tanggapin na magbabago ang lahat. Ikaw ay magiging tulay ng ating dalawang mundo. Hindi magiging madali, ngunit hindi ka nag-iisa." Bago pa siya makasagot, narinig nilang may paparating. Mabilis na naglaho si Victor at ilang sandali lamang ay dumating si Mario. Nakakunot ang noo nito at halatang galit. "Sarah, nakita ko na naman. Kanina pa kitang pinagmamasdan. Parang may kausap ka na naman kahit wala namang tao. Hanggang kailan mo balak ipagpatuloy ang kabaliwang ito?" Napahawak si Sarah sa dibdib. Pinipigil ang sariling lumuha. "Mario, hindi mo naiintindihan. Hindi ito kabaliwan. Totoo siya." Ngunit mas lalong uminit ang ulo ni Mario. "Kung totoo man, bakit ako at ang iba ay walang nakikita? Bakit ikaw lang? Hindi mo ba naiisip na baka nililinlang ka lang? Baka nilalaro ka ng isip mo?" Hindi na nakasagot si Sarah. Umiling siya at tahimik na tumalikod. Iniwan si Mario na puno ng galit at pagkadismaya. Sa kanyang puso, alam niyang hindi siya basta nililinlang. Ramdam niya ang pagmamahal ni Victor at iyon ang hindi maikakaila ng kahit sino. Nang dumating ang gabi, muling dinala si Sarah ni Victor sa isang lugar na hindi pa niya nakikita. Isang malawak na bulwagan na punong-puno ng liwanag at mga nilalang na pawang nakatingin sa kanya. Ang ilan ay nagtataka, ang ilan ay tutol, ngunit naroon din ang iilan na nakangiti at tila sumasang-ayon. Lumapit si Victor at marahang kinuha ang kanyang kamay. "Sarah, nais kong ipaalam sa iyo na hindi lahat ay sang-ayon sa ating ugnayan. Ngunit hindi rin lahat ay tutol. Ang ilan ay naniniwala na ikaw ang tulay na maghihilom sa sugat ng dalawang mundo. Ngunit ang desisyon ay nasa iyo. Handang-handa na akong magpanata sa harap ng lahat, ngunit ikaw ang kailangang pumili."
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sarah ang bigat ng lahat. Ang mga mata ng mga nilalang ay nakatuon sa kanya. Ang puso niya malakas ang pagtibok at sa kanyang isipan ay dumaan ang lahat. Ang pagmamahal ng kanyang ina, ang pag-aalaga sa kanyang pamilya, ang pamumutya ng mga tao, ang galit ni Mario at ang mga gabing kasama si Victor. Napaluha siya, ngunit sa kabila ng lahat naramdaman niyang malinaw ang isang bagay. Mahal niya si Victor. Mahal niya ang nilalang na una niyang nakilala sa panaginip at ngayon naging totoo sa kanyang buhay. At sa bawat tibok ng kanyang puso, alam niyang tang pagmamahal na iyon ang hindi niya kayang talikuran. Victor, mahinahon niyang wika. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Natatakot ako, pero isang bagay ang tiyak. Mahal din kita, at kung ito ang kapalaran ko, hindi ko natatakasan. Lumiwanag ang mukha ni Victor at napaluhod ito sa kanyang harapan. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Sarah at sa sandaling iyon ay sumiklab ang liwanag na pumuno sa buong bulwagan. Ang mga nilalang ay napaatras, ang ilan ay lumuhod at ang iba'y lumisan. Ngunit hindi na iyon mahalaga kay Sarah. Ang mahalaga ay naroon si Victor at sa wakas malinaw na sa kanyang puso ang desisyon. Pagmulat niya kinabukasan, nakita niyang nasa kanyang daliri ang singsing na inabot ni Victor. Totoo ang lahat ng nangyari at mula sa araw na iyon, alam niyang hindi na siya simpleng mortal lamang. Siya'y asawa ng isang engkanto at nagsimula na ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Matapos ang gabing isinusuot ni Victor ang singsing sa daliri ni Sarah, nagising ang dalaga na may halong kaba at pananabik. Sa kanyang mga mata, malinaw pa rin ang liwanag na bumalot sa kanila noong kasal na isinagawa sa kaharian ng mga engkanto. Ngunit higit sa lahat, ang singsing na nasa kanyang daliri ay patunay na hindi iyon basta panaginip lamang. Habang pinagmamasdan niya ang kumikislap na bato na nakaukit dito, naramdaman niya ang kakaibang init at bigat. Para bang nag-ugat ito mismo sa kanyang katawan, tanda ng panatang kanyang tinanggap. Ngunit kasabay ng saya ay ang bigat ng bagong realidad. Hindi niya maikubli ang kanyang daliri sa tuwing nakakaharap ang kanyang pamilya. Nang mapansin ng kanyang ina ang alahas, agad itong nagtaka. Sarah, saan galing niyang singsing na iyan? Sino ang nagbigay sa'yo? Nabigla si Sarah at pilit na itinago ang kanyang kamay. Wala po, inay. Basta po regalo lang. Ngunit halata sa boses niya ang pagkabalisa. Alam niyang hindi niya maipapaliwanag ang katotohanan. Paano niya sasabihin na ikinasal na siya sa isang engkanto, sa isang mundong hindi nakikita ng kanyang pamilya? Sa mga araw na lumipas, napansin niyang nagbabago na rin ang kanyang sarili. Mas naging masigla ang kanyang katawan. Hindi na siya madaling mapagod sa mga gawain. Ang kanyang balat ay tila mas kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag ng araw. At ang kanyang mga mata ay nagiging mas malinaw, para bang kaya niyang makita ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Ngunit kasabay ng mga pagbabagong ito, ay mas lumalim din ang mga tsismis tungkol sa kanya. May mga nagsasabing baka raw siya ay ginamitan ng kulam. May ilan namang naniniwala na siya'y naakit ng masamang espiritu. Isang gabi, muli siyang dinala ni Victor sa kaharian ng mga engkanto. Doon ay ipinakita sa kanya ang isang malawak na pagtitipon. Mga nilalang na iba't iba ang anyo. May mga diwata na tila liwanag ang katawan. Mga duwende na marangal ang tindig. At iba pang engkanto na mahirap ilarawan sa salita. Lahat sila ay nakatingin kay Sarah. At bagamat ang ilan ay may ngiti, ramdam niya rin ang malamig na pagtutol mula sa iba. Hindi lahat ay matatanggap agad ang isang mortal na maging kabahagi ng aming mundo. Ngunit hindi rin lahat ay tutol. Ang ilan ay naniniwala na ang ating pag-iisang dibdib ay magsisilbing tulay upang maghilom ang hidwaan sa pagitan ng ating mga daigdig. Nang matapos ang pagtitipon, inihatid siya ni Victor sa isang lihim na hardin na puno ng mga bulaklak na kumikislap. Doon siya niyakap ng mahigpit ng engkanto at muling nagsalita. Huwag kang mangamba, Sarah. Alam kong mahirap ang pinili mong landas,
ngunit hindi kita hahayaang mag-isa. Sa bawat hamon, ako ang magiging sandigan mo. Ngunit sa puso ni Sarah, ramdam niya ang mabigat na katotohanan. Sa araw-araw na kasama niya ang kanyang pamilya, unti-unti nilang napapansin ang mga pagbabagong hindi nila maipaliwanag. Ang kanyang kapatid na babae ay minsang nagtanong, "Ate, bakit parang kumikinang tang mga mata mo sa gabi?" Pinilit niyang umiti at sabihing guni-guni lang iyon. Ngunit alam niyan hindi nagkakamali ang bata. Sa baryo, hindi rin siya naanigtas sa mga mapanuring mata. Si Mario, na dati pinipilit siyang kausapin, ngayon ay halos lantara na siyang tinutuligsa. "Sarah, tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka na ang dating ikaw. Kung may tao man o nilalang na nagbigay sa iyo ng ganyang singsing, dinadala ka niya sa kapahamakan. Tigilan mo na bago ka tuluyang mawala." Ngunit imbes na magalit, nanahimik lamang si Sarah. Sa kanyang puso, alam niyang hindi kapahamakan ang hatid ni Victor, kundi pagmamahal. Ngunit paano niyang maipapaliwanag iyon sa mga taong hindi nakakaunawa? Habang lumalalim ang gabi, madalas siyang dalawin ni Victor. Ang kanilang pagmamahalan ay lalo pang tumibay. Ngunit kasabay ng kanilang kasal ay nagsimulang umusbong ang mga pagsubok. Dumadami ang mga nilalang natutol at pinipilit si Victor na talikuran ang kanyang panata. At sa kabilang mundo, ang kanyang pamilya at komunidad ay lalong nagiging mapagduda. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin at ang pagkislap ng kanyang singsing. Bigla siyang nakarinig ng tinig na hindi kay Victor. Isang matandang engkanto na lumitaw sa kanyang harapan. "Ikaw ba ang mortal na pinili ni Victor?" Tanong nito. Malamig ang boses. "Kung itutuloy mo ang pagsasamang ito, hindi lang ikaw ang magdurusa. Pati ang pamilya mong mortal ay madadamay." Napalunok si Sarah. Ramdam ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi siya agad nakasagot, ngunit bago pa siya makapagsalita, ay biglang lumitaw si Victor at hinarang ang matanda. "Huwag mong hahawakan si Sarah," mariin niyang wika. Ang matanda ay tumitig sa kanila bago tuluyang naglaho, ngunit naiwan ang babala sa kanyang isipan. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, pinagmamasdan ni Sarah ang kanyang pamilya habang natutulog. Ramdam niya ang takot at pangamba. Totoo nga bang madadamay sila sa kanyang piniling landas? Ngunit sa kabilang banda, ramdam din niya ang panatag na hatid ni Victor. Sa puntong iyon, mas lalong tumibay ang kanyang paninindigan. Hindi na siya makakabalik sa dati. Siya ay ikinasal na sa isang engkanto at ngayon kailangan niyang harapin ang lahat ng kapalit at responsibilidad ng kanyang pinili. At habang nakahiga siya at nakatingin sa kumikislap na singsing, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang kanyang buhay ay hindi na para lamang sa kanyang sarili. Siya na ngayon ang tulay ng dalawang mundo at ang kapalaran ng marami ay maaaring nakaangkla na rin sa kanyang mga desisyon. Mula nang humarap sa kanya ang matandang engkanto at magbigay ng babala, hindi na naging mapanatag si Sarah. Kahit tuwing kasama niya ang kanyang pamilya, ramdam niya ang anino ng panganib na nakapaligid sa kanila. Lalong bumigat ang kanyang dibdib sa tuwing naiisip na baka siya mismo ang dahilan ng kapahamakan ng mga taong mahal niya. Ngunit sa kabila ng pangambang iyon, hindi niya magawang talikuran ang kanyang desisyon. Sa bawat gabi na dumarating si Victor at hinahawakan ang kanyang mga kamay, paulit-ulit nitong ipinapadama na hindi siya nag-iisa at hindi niya kailangang matakot. Isang gabi, muling dinala si Sarah ni Victor sa kaharian ng mga engkanto. Ngunit hindi ito gaya ng mga nakaraang pagbisita. Ang paligid ay mas tahimik at ang mga nilalang ay tila nagmamasid mula sa malayo. Dinala siya ni Victor sa gitna ng isang bulwagan kung saan naroon ang mga pinuno ng iba't ibang nilalang, mga diwata, mga duwende at iba pang engkanto na may kapangyarihang higit pa sa kanyang nakikita. Lumapit si Victor at nagsalita sa harap nila. "Ito si Sarah, ang aking asawa.
hindi ko itinatago ang katotohanan sa inyo. Alam kong marami sa inyo ang tutol, ngunit ang panata ay naisakatuparan na. Siya ay hindi lamang mortal kundi kabahagi na ng ating mundo. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang ilan ay nagpakita ng paggalang, ngunit ang iba na may hayagang nagpahayag ng pagtutol. Isang diwata ang tumayo at nagsalita, "Victor, alam mo ang pakikipag-isa sa isang mortal ay maaaring magdala ng kapahamakan. Ang kanilang mundo ay hindi gaya ng atin. Sila'y madaling masaktan, madaling mamatay, at madaling masira. Bakit ni ipipilit ang ganitong pagsasama?" Mariin ang sagot ni Victor. Dahil ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa lahi o sa pinagmulan. Si Sarah ang pinili ng aking puso at iyon ay hindi ko nababawiin. Nakatitig lamang si Sarah, hawak ang kanyang dibdib habang nakikinig sa bawat salita. Naramdaman niya ang init ng titig ng mga nilalang na tutol sa kanya. Ngunit sa kabila nito ay may kakaibang lakas siyang natamo. Para bang sa kabila ng kanilang pagtutol, alam niyang may dahilan kung bakit siya ang napili. Matapos ang pagpupulong, dinala siya ni Victor sa isang lihim na lagusan. Doon niya ipinaliwanag ang lahat. "Sarah, hindi lahat ng nilalang ay handang tanggapin ka, ngunit hindi ring lahat ay kaaway. Ang ilan ay naniniwala na ikaw ang tulay na magbubukas ng bagong panahon. Ngunit may mga magtatangkang hadlangan tayo. Kaya mula ngayon, kailangan mong maging handa. Hindi lamang ako ang magtatanggol sa iyo, kundi pati ikaw ay dapat matutong ipagtanggol ang sarili mo." Nang marinig niya iyon, lalo siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang balikat. Ngunit kasabay nito ay lumitaw rin ang kanyang tapang. Hindi na siya ang dating si Sarah na laging nagtatago. Ngayon, siya ay may panata at alam niyang kailangan niya itong panindigan. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa baryo, napansin ng kanyang mga kapitbahay ang kakaibang sigla at liwanag na taglay niya. Ang iba ay mas lalong nagtaka, ang ilan na may natakot at lumayo. Ngunit sa kabila ng mga mata at bulong na iyon, nanatili siyang nakatayo ng matatag. Sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na para sa pagpapasaya lamang ng iba, kundi para sa katuparan ng kanyang kapalaran. Nang sumapit muli ang gabi, muling lumitaw ang matandang engkanto sa kanyang harapan. Hindi na siya nagtago, diretsong hinarap ni Sarah. "Kung talagang ako ang magiging dahilan ng kapahamakan, sabihin mo sa aking ang totoo. Ano ang nais mong iparating?" Tinitigan siya ng matanda ng matagal bago sumagot. "Ang iyong pagsasama kay Victor ay magdadala ng pagbabago sa aming mundo at sa mundo ng mga tao. Ang pagbabago ay maaaring magdulot ng kaginhawaan, ngunit maaari rin itong magdala ng kapahamakan. Ang iyong pamilya, ang iyong baryo, lahat sila'y maaaring madamay. Ngunit kung matatag ang iyong puso, maaari mo ring silang iligtas." Hindi na kumurap si Sarah habang nakikinig. "Kung ganoon, hindi ako uurong. Kung ito ang kapalaran ko, haharapin ko. Hindi ako matatakot." At sa unang pagkakataon, ngumiti ang matandang engkanto at tumango. "Kung ganoon, baka nga ikaw ang kailangan ng dalawang mundo." Nang maglaho ito, napaupo si Sarah sa tabi ng puno ng balete at marahang huminga ng malalim. Alam niya mas lalong titindi ang mga pagsubok na darating. Ngunit sa kanyang dibdib ay ramdam niya ang tibay ng kanyang panata. Sa piling ni Victor, siya na ngayon ay hindi lamang mortal, kundi isang asawa ng engkanto, isang tulay sa pagitan ng dalawang daigdig. At mula sa araw na iyon, pinanghawakan niya ang paniniwalang kahit gaano kahirap ang kapalit, may dahilan kung bakit siya ang napili. Mula nang tanggapin ni Sarah ang panata at tuluyang ipahayag na hindi na siya uurong, tila nagbago ang ikot ng kanyang mga araw. Sa baryo, patuloy ang mga bulong-bulungan, ngunit napansin ng lahat na parang hindi na natitinag ang kanyang loob. Ang dating dalagang mahiyain at madaling maapektuhan ng sinasabi ng iba ay unti-unting nagkaroon ng lakas ng loob. Kahit na marami ang lumalayo sa kanya, mayroon ding iilan na nagsimulang humanga sa kanyang katatagan. Bagamat hindi nila lubos na naiintindihan kung ano ang kanyang pinagdaraanan.
Isang gabi, dinala siya ni Victor sa isang seremonyang lihim sa kaharian ng mga engkanto. Hindi ito kasal sapagkat naganap na iyon, kundi isang pagtanggap na mula sa ilang mundo. Pinaupo siya sa gitna ng bulwagan at isa-isang lumapit ang mga nilalang upang obserbahan siya. Ang ilan ay nagtanong, ang iba ay tahimik lamang na nakamasid. Ikaw ba'y handa nang tanggapin ang bigat ng panata? Tanong ng isang diwata na may anyong sinag ng buwan. Malumanay na sumagot si Sarah, oo. Hindi ko alam kung gaano kabigat, ngunit kung ito ang landas na dapat kong tahakin, hindi na ako uurong. Nang matapos ang seremonya, lumapit si Victor at marahang hinawakan ang kanyang mga balikat. Ngayon, ikaw ay hindi na lamang aking asawa, kundi isa ng kinikilala ng aming mundo. Hindi lahat ay agad na yayakap sa iyo, ngunit ang mga sumang-ayon ay sapat na upang bigyan ka ng puwang dito. Ramdam ni Sarah ang pagmamahal at katiyakan sa tinig ni Victor at sa kanyang puso. Alam niyang kahit mahirap, ito ang tama. Ngunit hindi natapos doon ang pagsubok. Habang lumalalim ang gabi, biglang lumitaw ang mga nilalang na tutol sa kanilang pagsasama. Ang ilan ay malalaking anino na tila gawa sa usok. Ang iba na may matandang engkanto na puno ng galit sa mga mortal. Isa sa kanila ang sumigaw. Ang pag-iisang dibdib na ito ay magdadala ng panganib. Hindi natin maaaring hayaang ang isang mortal ang maghari sa tabi ng isa sa atin. Nagkaroon ng kaguluhan sa bulwagan. Tumayo si Victor upang ipagtanggol si Sarah. Hindi siya maghari, hindi siya magpapanggap. Siya ay kabiyak ko, siya ay tulay ng ating mga mundo. Hindi ninyo kailangang katakutan. Ngunit hindi agad nagpaawat ang mga nilalang. Sa gitna ng pagtatalo, tumindig si Sarah at nagsalita. Kung ako ang nakikita ninyong banta, hindi ko iyon hangad. Hindi ko piniling maging iba, ngunit pinili ko ang magmahal. Ang pagmamahal ko kay Victor ay hindi upang sakupin ang inyong mundo, kundi upang maging kabahagi lamang nito. Kung ang aking presensya ay magiging dahilan ng pagkakahati, sana'y tingnan ninyo ako hindi bilang kaaway, kundi bilang taong handang magsakripisyo para mapanatili ang kapayapaan. Nagkaroon ng katahimikan. Maraming nilalang ang nagulat sa kanyang tapang at sa linaw ng kanyang salita. Ang ilan ay napayuko. Ang iba namay nagsimulang makinig. Ang matandang engkanto na unang nagbabala sa kanya ay muling lumitaw. Ngunit ngayon, hindi galit ang dala nito, kundi isang mapanuring tingin. Kung ang iyong puso ay tunay at hindi nadudungisan ng kasinungalingan, baka nga ikaw ang daan na matagal naming hinihintay. Mula roon, unti-unting nawala ang tensyon sa bulwagan. Hindi lahat ay kumbinsido, ngunit sapat na ang mga nakinig upang tigilan ang pagtutol sa gabing iyon. Si Victor ay lumapit kay Sarah, puno ng pagmamalaki. Narinig mo ba ang sarili mo? Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang aking pinili. Hindi dahil sa kagandahan, kundi dahil sa tapang at kabutihan ng iyong puso. Nang bumalik si Sarah sa kanilang baryo, ramdam niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya nagtatago o natatakot. Kapag nakikita niya ang mga kapitbahay na nagbubulong-bulong, ninginitian na lamang niya ang mga ito. Alam niyang may mga bagay silang hindi mauunawaan at iyon ay hindi niya kayang ipilit. Ang mahalaga, alam niya ang kanyang katotohanan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Dumating ang panahon na ang kanyang pamilya ay tuluyan ng nagtaka kung bakit siya nagbabago. Minsan, napansin ng kanyang ina na hindi siya nasusugatan kahit naputol ang kanyang daliri habang nagluluto. Agad yung nagsara at naghilom na parang walang nangyari. Napahinto ang kanyang ina at tinitigan siya ng matagal. Sarah, anak, sino ka na ba talaga? Napayuko si Sarah at lumuha. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ina at bumulong. Inay, ako pa rin po ito. Ngunit may mga bagay na hindi ko na maipapaliwanag ng buo. Ang tanging hiling ko ay ang tiwala ninyo. Sa puso ni Sarah, alam niyang ito na ang buhay na pinili niya. Sa gabi, siya ay kabiyak ni Victor at bahagi ng kaharian ng mga engkanto. Sa araw,
siya pa rin ay anak at kapatid na nakatira sa baryo. Hindi man magkapareho ang dalawang mundong kanyang ginagalawan, natutunan niyang mahalin pareho. At sa kanyang mga mata, malinaw na ang kanyang pag-ibig kay Victor ay hindi lamang isang panaginip, kundi isang katotohanang handa niyang ipaglaban sa lahat ng oras. At habang nakatingin siya sa singsing na kumikislap sa kanyang daliri, naalala niya ang lahat ng pinagdaanan, mula sa mga panaginip, sa pag-aalinlangan, sa pangungutya ng mga tao, hanggang sa pagtanggap ng mga nilalang. Ngayon, alam niyang natagpuan na niya ang kanyang lugar. Siya ay mortal at engkanto. Tulay ng dalawang daigdig at higit sa lahat, asawa ni Victor, ang lalaking una niyang nakilala sa panaginip, ngunit minahal ng buong puso sa realidad.